Madam, pasensya na po pero hindi ka po pwedeng pumasok. Bilin po sa amin yun ng may-ari ng kumpanya. Wika ng gwardya at napaangat naman ang kanyang kilay si Veronica. I am his wife. So bakit bawal akong pumasok? Galit na tanong ni Veronica sa gwardya at nakita nito si Lian sa loob ng kumpanya at tila naka-executive attire ito na tila ba isa siyang sekretarya. Siya ang chairwoman nitong kumpanya. Bakit hindi mo siya inaalaw na makapasok? At ako isa sa mga associate dito sa kumpanya. Baka ako pwedeng pumasok. Tura ni Lance na kaagad naman ang sinagot ng gwardya. Pasensya na po pero sumusunod lang ako sa utos. Kaya umalis na po kayo at wag nang mag-iskandalo pa. Wika naman ng gwardya at napailing naman si Veronica. Ano? Even me? Hindi naman pwede yun. Inesnatura ng lalaki at hindi ito makapaniwala sa sagot sa kanila ng gwardya. Unbelievable! Bakit yung babae yun nasa loob ng opisina? Tapos ako na asawa ng may-ari ng kumpanya hindi pwedeng pumasok? Isang malaking kalokohan yan. Galit na tura nito. Ay, siya po, newly hired po yan ni sir. Wika ng gwardya. Newly hired? Anong posisyon? Gigil na tanong ni Veronica at doon ay dumating si Rene. She is my secretary. Tipid na sagot nito sa kanyang asawa. Doon ay nanlaki ang mga mata ni Veronica. Nakakarinig ka na? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hay nako, Rene naman, huwag kang magwala ang aga-aga sinisira mo ang araw ko. Wika ni Veronica sa kanyang asawa at sumenyas ito na huwag magwawala upang maunawaan ni Rene. Lumapit naman ang katulong kay Veronica at doon na inayos ito ang mga sira-sirang gamit dahil sa pagwawala ng kanilang amo. Ma'am, nabasag po yung paborito mong vase dahil sa pagwawala ni sir. Wika ng katulong sa kanyang madam. Ano ba yan? Nakakaasar. Asikasuhin mo nga yung sir ninyo at aalis lang ako. Asar na tura nito sa katulong. Nananatiling walang kibo si Rene dahil hindi naman ito naririnig ang asawa. Honey, saan ka pupunta? Uutal-utal na tanong ni Rene sa kanyang asawa. Agad na sumenya si Veronica sa kanyang asawa. Pupunta lang ako sa kumpanya dahil may meeting ako na pupuntahan. Senyas ni Veronica at napatango naman si Rene. Sige, mag-ingat ka. Wika nito at humalik sa kanyang asawang si Veronica. Matapos na magpaalam ay umalis na si Veronica. Si Rene ay naaksidente noon at ang naapektuhan sa kanya ay pandinig kung kaya't nabingi ito. Simula nung araw na yun ay tila ba nagbago ng pakikitungo sa kanya ng asawang si Veronica. Nagbago din ang pag-uugali ng Ginoo buhat nang mangyari sa kanya ang bagay na iyon. Naging mainitin ang ulo nito at palagi na lamang nagwawala kung kaya't ni isa sa kanyang mga naging katulong ay walang tumagal na siyang lalong ikinainis ng asawa nitong si Veronica. Samantalang sa kabilang banda naman, si Lian ay isang dalagang kapuspalat. Hindi ito binayayaan ng magandang buhay. Nanay, bakit ganun po si tatay? Panay na lang inom. Tanong ng kapatid ni Lian sa kanilang ina. Hayaan niyo na ang tatay niyo. Ang mahalaga, hindi niya nakakalimutan ang obligasyon niya sa inyo. Kahit na isang kahig isang tuka ang buhay natin at hindi nakapag-aral kayong dalawa, ang mahalaga ay buhay tayo at sama-sama. Tura ng ina ni Lian. Napailing na lamang ang dalaga sa maling paniniwala ng kanyang ina. May pangarap sa buhay si Lian, ngunit dahil sa pagiging mahirap at kapuspalad ay hindi na nakapag-aral pa ang dalaga, maging ang kanyang kapatid. Ang mga magulang ni Lian ay kapwa may kanya-kanyang bisyo at ayos ng mga ito na makakain kahit isang beses lamang sa isang araw. Mama, kailan ka ba hihinto sa pagsusugal mo? Kung si Papa panay ang inom, ikaw naman palaging nagsusugal. Ano na lang pong buhay na maibibigay niyo sa amin kung palagi kayong ganyan? Tura ni Lian sa kanyang ina.
Abay, bastos kang bata ka. Nakikita mo naman 'di ba na may ginagawa ko tapos nagdadrama ka dyan? Ang mahalaga, hindi kayo ginugutom. Umalis ka nga sa harapan ko at baka hindi kita matansya. Mamalasin pa ako nang dahil sa'yo. Galit na wika ng ina ni Lian sa kanya at akma pa itong sasampalin. Mama, hayaan mo po si ate. May punto din naman po siya. Pagtatanggol naman ni Lori ang bunsong kapatid ni Lian. Ay nako, magsama kayong magkapatid. Mga malas. Galit na tura ng kanilang ina at tinulak ang dalawa niyang anak. Napailing na lang si Lian sa inasta ng kanyang ina. Nasanay na lamang ang magkapatid sa ganong buhay. Ngunit may pangarap si Lian kung kaya't nang tumungtong ito sa tamang edad ay nagpa siyang dalaga na maghanap ng mapapasukan. Ngunit dahil walang pinag-aralan, ay nahirapan ito na makapasok sa mga trabahong ina-applyan nito. Lori, aalis lang ang ate ha. Maghahanap ako ng trabaho para naman makaalis na tayo sa pesting buhay na to. At saka gusto mong mag-aral, diba? Tutuparin mo yon. Gagawa ko ng paraan para magawa mong gusto mo. Para matupad ang mga pangarap mo. Babalik si ate, okay? Pakabait ka muna kay mama para hindi ka nila pagdiskitahan. Paalam ni Lian sa kanyang kapatid. Sige po ate, nauunawaan ko. Ako na pong bahalang magpalusot kay mama. Ingat ka po at good luck. Wika ni Lori sa kanyang ate at matamis ang umiti. Hanggang sa isang araw, habang may naglalakad ay napaupo si Lian sa isang upuan at natanaw nito ang isang mansyon na may nakalagay na karatula. Hiring? Tatanggapin kaya ako dun? Kunot noong tanong ni Lian sa kanyang sarili at kaagad na nagtungo sa bahay na may nakalagay na karatula. Kahit na tila ba nag-aalinlangan ay nag-doorbell si Lian doon at isang babaeng balingkinitan ang nagbukas ng gate. Bawal ditong pulube, wala akong ibibigay sa'yo. Mataray na wika ng babae. Hindi po ako mamamalimos. Nakita ko po kasi na naghahanap kayo ng katulong. Gusto ko po sana mag-apply. Tura ni Lian at tinignan naman ito ang babae mula ulo hanggang paa. Pasok ka. Kakausapin kita. Wika ng babae at pinapasok si Lian. Pagpasok sa loob ay namamanghang inilibot ni Lian ang kanyang mga mata. Ang ganda. Hindi makapaniwalang wika ni Lian at natuwa ito sa ganda ng tahanan. Napailing naman si Veronica dahil sa sinambit ng dalaga na halatang ignorante sa ganoong mga bagay. First of all, bakit mo gustong magtrabaho? Kilala mo ba kami? May nagutos ba sa'yo na pumasok dito? Segunda ni Veronica at napakunot naman ang noon ni Lian. Hindi po hindi ko po kayo kilala. At higit sa lahat wala po nag-utos sa akin. Napadaan lang po ako kanina dito sa lugar ninyo at nakita ko yung nakalagay na karatula sa labas ng bahay niyo kailangan ko po ng trabaho. Kaya nagbakasakali po ako dito. Kaagad na paliwanag ni Lian at napatango naman si Veronica. Lilinawin ko lang. Hindi bata ang aalagaan mo. Mas lalong hindi ka katulong dito sa bahay kundi aalagaan mo ang bingi kong asawa. Madami na kami nakuhang katulong, pati caregiver na mag-aalaga sa kanya. Pero kadalasan umaalis ang mga ito. Sana lang ikaw ay tumagal. Wika ng babae at ipinaliwanag nito ang kalagayan ng kanyang asawa. Ayos lang po sa akin yon. Basta po may trabaho ako. Kailangan ko po kasi ng trabaho. Kaya kahit gaano po yung kahirap, ayos lang. Wika ni Lian at matamis pa ng umiti. Kung ganun, tanggap ka na. Stay in ka dito sa bahay. Pwede kang umuwi tuwing Sabado at Linggo, depende sa'yo. Pero pakiusap ko lang, know your place. Ayoko ng pabibo at mas lalong ayoko ng pakialamera. Nagkakaintindihan ba tayo? Tura ni Veronica. Opo, kuha ko po. Nga po pala, tanggap na po ako? Paninigurado lang na tanong ni Lian. Oo, tanggap ka na. Pwede ka na magsimula bukas. At pwede din ngayon, depende sa'yo. Anyway, madalas akong umaalis kaya ikaw at ang ibang katulong bahala dito sa bahay. But, ikaw ang pagtutuunan mo yung asawa ko. Yan lang naman. You may go now. Paglilinaw ni Veronica na naintindihan naman ng dalaga. Matapos na makapag-usap ay masayang umuwi si Lian, ngunit pagdating sa kanilang bahay ay wala na doon ang kanyang mga magulang at kanyang nag-iisang kapatid.
Aling Nene, nasan po sila mama at papa? Saan po nila dinalang kapatid ko? Nag-aalalang tanong ni Lian sa kanilang kapitbahay. Ang papa mo kasi napaaway, dinala sa ospital, baka nandun ang mama at kapatid mo. Sagot nito sa kanya. Napahilamos naman sa kanyang mukha si Lian at napatabog na lang dahil sa inis. Dahil wala naman nakakaalam kung saan dinala ang kanyang ama, ay naghintay si Lian sa pag-uwi ng kanyang ina at kapatid. Ate! Bungad na sigaw ni Lori sa kanyang ina. Kaagad naman naniyakap ni Lian ang kanyang kapatid. Nag-alala ako sa'yo. Wika nito sa kapatid at mahigpit itong niyakap. Ate, wala na po si Papa. Umiiyak na turan ng kapatid at doon ay napahagulhol ang kanilang ina. Nagulat naman si Lian sa kanyang nalaman. Bakit? Ano bang nangyari? Nauutal na tanong nito sa kapatid. Kahit na may galit si Lian sa kanilang ama, kahit kailan na hindi niya hiniling na mawala na ito. Nakipag-away si Papa dahil sa akin, ate. Mahal tayo ni Papa kahit na ganun siya. Umiiyak na wika ni Lori at nagugulahan naman si Lian. Mama, iiyak ka na lang po ba dyan? Gulong-gulo na ako. Ano po bang tunay na nangyari? Baka gusto mo pong magkwento. Tura ni Lian sa kanyang ina. Napaaway ang kapatid mo. Kinanti siya ng ipsang bata. Pinagtanggol siya ng papa niyo. Akala namin ay ayos na dahil humingi ng dispensa ang ama ng nakaaway ni Lori. Pero nung nagiinuman sila, papa mo bigla na lang inundayan ng saksak at hindi na nakapanlaban ng papa mo. Umiiyak na paliwanag nito at hindi na napigilan pa ni Lian ang kanyang mga luhang naguunahan na rumagasa sa kanyang mga mata. Nasaan po yung tao sumaksak kay Papa? Dapat lang na magbayad siya. Napakababaw ng dahilan niya. Bakit kailangan niyang patayin yung tao? Walang hiya siya. Galit na tura ng dalaga. Kahit na hindi sila magkasundo ng kanyang ama, may pagmamahal pa din sa puso ni Lian. Galit man siya sa kanyang ama para kay Lian na hindi pa din makatarungan ang ginawa sa kanyang tatay. Nakakulong na ate yung sumaksak kay Papa. Pero hindi pa din yun sapat. Buhay ang kinuha niya. Hindi makatarungan na ganun-ganun lang yun. Sila na ngang may kasalanan, sila pang matapang. Naghinagpis na wika ni Lori at niyakap ito ng kanyang ate. Bunso, kalma lang ha. Si ate nang bahala dyan, okay? Ikaw ma, anong plano mo? Tura ni Lian at binalingan ng kanyang ina. Paano na tayo niyan? Tanong nito at doon ay napahilamos na lamang ang dalaga. Nais sana ni Lian na iwan ng mga ito nang sa ganon ay magbago. Ngunit dahil sa nangyari ay nakonsensya ang dalaga at hindi niya kayang iwanan ang kanyang ina na ganoon ang kalagayan. Ma, natanggap ako sa isang mansyon bilang katulong. Stay in po ako doon. Sabado't linggo lang po ako uuwi. Kaya sana bantayan mo po si Lori. Gusto ko din po na bumalik na siya sa kanyang pag-aaral. At sana ihinto mo na po yung pagsusugal. Maging aral na po sana sa'yo ang nangyari kay Papa. Wika ni Lian sa kanyang ina. Natahimik naman ang kanilang ina at lumuhod ito sa kanyang anak. Pasensya ka na anak kung ikaw ang tumayo bilang magulang sa iyong kapatid. Tama ka. Ito na nga siguro ang karma namin ng papa mo dahil hindi kami naging mabuting mga magulang sa inyong magkakapatid. Patawarin mo ako anak. Pangako. Simula ngayon aayusin ko ng buhay ko. Babawi ako sa inyo. Paghingi ng ina ni Lian ng tawad sa kanilang magkapatid. Noong araw na yon ay nagluksa ang pamilya sa pagkawala ng haligi ng kanilang tahanan. Sobrang nasaktan si Lian at Lori, ngunit iyon din ang naging tulay para magbago ang kanilang ina. Kahit na nakaburol pa ang kanyang ama, ay walang naging choice ang dalaga at kinailangan ni Lian na magtungo sa bahay nila Veronica upang makapag-umpisa ng kanyang trabaho. Ate, mag-iingat ka doon ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. At saka kapag inano ka ng mga tao doon, ng mga boss mo, sabihan mo kami kaagad, ire-report namin sila. At saka huwag mong hahayaan na kantiin ka nila. Aba, huwag ka po papatalo. Tura ni Lori sa kanyang ate. Napayakap naman siya sa kanyang kapatid. Salamat. Kayo din mag-iingat dito ha. Sisikapin ko na makapunta sa libing ni Papa para naman makita ko siya sa huling sandali. Wika ni Lian. Anak,
Pwede ba na mayakap kita? Kahit ngayon lang. Wika ng ina ni Lian at doon ay nagyakapan ang magnanay. Dito na po ako, ma. Mag-iingat kayo. Ma, sana tuparin mo yung pinangako mo sa akin. Wika ni Lian at doon ay sumakay na sa isang dilaw na tricycle ang dalaga. Saglit lang naman ang binahe ni Lian dahil kabilang barangay lang naman ang address ng bahay ng kanyang magiging amo. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na nga ang dalaga sa tahanan ng kanyang magiging boss. Kaagad na nag-doorbell si Lian at pinagbuksan naman ito ng ibang katulong. Sino yung dumating? Tanong ni Veronica. Ako po, madam. Dala ko na po ang ilang gamit ko. Di ba po mag-uumpisa po ako ngayon? Tura ni Lian sa babae. Yeah, good. Kim, pakisamahan siya sa maid's room para mailagay niya ng mga gamit niya at na makapagsimula na siya ngayong araw. Tura ni Veronica at tumango naman ang katulong. Kaagad nitong sinamahan ng dalagang si Lian sa magiging silid nito. Dito ang magiging kwarto mo. Kasama kita dito. Kada isang kwarto, 2 katulong ang magkasama. Nga pala ako si Sally. Ako yung tagabantay noon ni Sir Rene. Pero sumuko din ako. Kaya nilagay na lang ako ni Madam Veronica sa paglalabada. Ikaw pala yung bagong tagapagbantay ni Sir? Good luck sa'yo. Tora nito at nagpakilala pa. Bakit naman umaayaw ka sa pag-alaga dun sa asawa ni Madam? Takang tanong ni Lian. Hindi sa tinatakot kita ah. Madalas kasing magwala si Sir Rene at magbasag ng gamit. Lalo na kapag sinusumpong siya. Tora ni Sally. Napakunot naman ang noon ni Lian dahil hindi nito maintindihan ang naispuntuhin ng katulong. Ano ba ang sakit ng asawa ni Madam? Kunot noong tanong ni Lian. Bingi yun si Sir. Tapos uutal-utal magsalita. Naaksidente kasi si Sir Rene noon at naapektuhan ng kanyang pananalita at mas lalo ng kanyang pandinig. Paliwanag ng katulong. Buti hindi siya iniwan ni Madam. Tura ni Lian at inayos ang kanyang mga gamit. Natural, sayaman ba naman ni Sir Rene? Tanga na lang si Madam kung iiwan niya pa si Sir. Wika ng katulong at napatango na lamang si Lian. Matapos na makapag-usap at maiayos ni Lian ang kanyang mga gamit, ay lumabas na ito sa silid. Doon ay rinig nilang lahat ng masasakit na salita na binitawan ni Veronica. Isa kang inutil! Kaasar! Wala nang ang silbi, pabigat pa! Galit na wika ng babae sa kanyang asawa. Tahimik naman ang lalaki dahil hindi nito narinig ang lahat ng masasakit na salitang binibitawan sa kanya ng asawa. Tila naaawa naman si Lian sa lalaki. Ngunit naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Veronica kung kaya't hindi na ito nangialam pa. Ganyan talaga yan si Madam, huwag mo na lang pansinin. Bulong sa kanya ni Sally. Nanahimik na lamang ang mga ito at doon na binalingan sila ni Veronica. Fahel, ano tinitingin-tingin niya dyan? Ikaw, Lian, kunin mo ang sir mo at dalhin mo sa kwarto niya. Nakakainis! Asar na utos ni Veronica. Nagmamadali naman na inalalaya ni Lian ang lalaki, ngunit tinabig lamang nito ang kanyang kamay. Hindi naman kumibo si Lian dahil nauunawaan niya ang nararamdaman ng kanyang alaga. Kaagad na inayos ni Lian ang lahat ng bagay na binasag at siniya ni Rene. Nakita naman ng lalaki ang pagiging pasensyosa ng bago niyang tagapag-alaga. Pasensya na. Uutal-utal na tura ni Rene at napahinto naman si Lian. Ngunit tumalikod na lang ang lalaki. Matapos na malinis ang lahat ng kalat ay inahanda naman ni Lian ang pampaligo nito. Ayan, mabuti naman at marunong ka, Lian. Aalis na muna ako dahil may kailangan pa akong asikasuhin. Ikaw na munang bahala sa asawa ko. Bili ni Veronica, tumalik ito sa pisngi ng kanyang asawa na nakahiga. Sige po ma'am, ako na pong bahala kay Sir Rene. Magalang at masunurin na sagot ni Lian. Tumango naman ang babae at umalis na. Ganon ang nangyari sa unang araw ng trabaho ni Lian sa mansyon at kita ng dalaga ang mga problema. Samantalang si Rene naman, matapos maligo ay tahimik lamang ito at walang kibo. Lian, kakain na. Isama mo na si Sir Rene sa ibaba. Wika ng katulong kay Lian. Tumango naman ang dalaga bilang tugon at doon ay bumaling sa kanyang alaga. Noong una hindi alam ni Lian kung paano kakausapin si Rene dahil hindi naman siya marunong ng sign language hanggang sa naisipan na lamang nito na itype sa kanyang cellphone ang sasabihin sa lalaki. Sir Rene, kakain na po.
Litanya ni Lian at ipinakita sa lalaki ang kanyang nais sabihin. Napatitig pa doon si Rene ng una. Ngunit nang mabasa nito ang mensahe ng dalaga, ay nagsalita ito. Ayokong kumain. Utal-utal na wika ng lalaki. At doon ay napakamot naman sa kanyang ulo si Lian. Kaagad na nag-type muli si Lian sa kanyang cellphone at ipinakitang muli iyan sa lalaki. Sir, kailangan mong kumain kung gusto mo talaga na gumaling. Kailangan mong magpalakas. Di ko man alam ang tunay na nangyari. Naniniwala ako na habang may buhay, may pag-asa. Basta magtiwala ka lang sa puong may kapal. Litanya ni Lian. Kahit na itinatype nito ang kanyang sasabihin sa lalaki, binabasa niya din ito. At sincere na nakatingin sa mga mata ng kanyang alaga. Natigilan naman si Rene sa naging mensahe sa kanya ng dalaga. At doon ay nauna na itong bumaba kesa sa dalaga. Napangiti naman si Lian na mapasunod nito ang alaga. Kumain na sila at ni isa sa mga ito ay walang nagsalita. Kapwa tahimik ang mga ito at walang mga imek. Hanggang sa natapos na lamang silang kumain. Naging ganoon ang routine ni Lian sa bahay nila Rene. Noong una ay suplado at nagmamaldito si Rene sa dalaga. Ngunit katagalan ay naging palagay din ang loob nito sa dalaga. Unti-unti nang napapalapit sa isa't isang dalawa. At doon naisipan ni Lian na tulungan ang kanyang alaga na muling makapagsalita ng diretsyo. Lian! Sigaw na tawag ni Veronica sa dalaga. Nagkukumahog na lumapit si Lian sa kanyang boss at magalang itong sumagot. Bakit po madam, may iuutos ka po ba? Tanong ni Lian sa amo. Nothing. May ayusin lang ako sa office. Ikaw na munang bahala sa asawa ko. Make sure na nakakain siya sa oras, okay? Bili ni Veronica sa dalaga na siyang tinanguan naman ni Lian. Okay po madam, noted po. Wika ng dalaga. Alis ka na naman? Utal na tanong ni Rene sa asawa. Napairap naman si Veronica sa naging tanong sa kanya ni Rene. Honey, you don't need to worry about me. At the end of the day, sa'yo naman ako uuwi. At saka sa office lang naman ako, I need to fix something there. Tura ng babae, habang nagsasign language sa kanyang asawa. Matapos ang pangyayaring yon ay naiwan na lamang si Lian sa bahay at tulad ng dati, ganun pa din ang ginawa ng dalaga. Sir Rene, tuturuan po kitang magsalita ng maayos. Sulat ni Lian sa kanyang cellphone. Napatingin naman sa kanyang lalaki na tila ba nagtataka. Bakit? Bait mo sa'kin? Uutal-utal na tanong ni Rene sa dalaga. Siyempre, dama ko po na isa kang mabuting tao. Sulat muli ng dalaga. Salamat. Tipid na wika ng lalaki at matamis na ngumiti sa dalaga. Sa timbala si Veronica ay tinuturuan ni Lian ang amo na magsalita sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa cellphone. Natuwa naman si Rene sa kabaitan sa kanya ni Lian at ginagawa ng dalaga ang kanyang trabaho. Isang araw habang tinuturuan ni Lian si Rene na magsalita ng tuwid ay naabutan sila ni Veronica at galit na galit ito sa dalaga. Hindi ba't sinabihan kita sa simula pa lang na ayoko ng pabibot pakialamera? Tama? Nandalaking matang tanong ni Veronica kay Lian. Madam, wala naman po akong ginagawang masama. Pinapractice ko lang po ang asawa mo na magsalita ng tuwid. Masama po ba yun? Pangangatwiran ng dalaga. Doon ay sinampal ito ng babae at saka galit na bumaling sa kanyang asawa. Isa ka pa! Nangarap ka pa talaga na makapagsalita ng tuwid, ano? Kahit anong gawin mo, wala ka na magagawa pa. Hindi na babalik ang dating buhay mo. Habang buhay ka nang walang pakinabang at pahirap ka dito sa bahay. Ako lang ang babaeng tatanggap sa'yo sa kabila ng kapansanan mo. Mapang-insultong wika ni Veronica. Madam, huwag ka naman pong ganyan sa asawa mo. Dapat po ikaw ang unang susuporta sa kanya. Pero sa pinapakita mo po, ikaw pang nagdadown sa kanya. Wika ni Lian sa babae. Hindi naman nagustuhan ni Veronica ang pagsakot sa kanya ni Lian. Know your place, Lian. Hindi porket mabait ako sa'yo. Sasagot ka na. Usapan naming mag-asawa to, labas ka na dito. O baka naman gusto mong mawala ng trabaho. Wawarningin kita. Ayoko nang mauulit ito. Naiintindihan mo? Tura ni Veronica at dinuro-duro pa si Lian. Hindi na sumagot pa ang dalaga sa takot na mawala ng trabaho.
Ngunit hindi nito pinakinggan ang sinabi ng babae. Pinagpatuloy pa rin ni Lian ang pagtuturo kay Rene at unti-unti ngang nag-i-improve ang lalaki. Pasensya ka na, nadamay ka pa sa amin. Tora ni Rene at ngumiti na lamang si Lian bilang tugon. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong napalapit ang dalawa sa isa't isa na napansin naman ni Veronica kung kaya't pinag-initan nito lalo ang dalagang si Lian. Lian, pakidala ito doon sa basement. Utos na Veronica sa dalaga. Bagamat nagtataka ay sinunod ni Lian ang utos sa kanya ng babae. Ang bigat naman ng mga damit na to. Tura ng dalaga sa kanyang sarili. Buhat-buhat ni Lian ang isang sako ng damit na luma. Pababa na ng hagdan si Lian nang bigla itong natalisod dahilan para mahulog siya sa hagdan, pababa sa basement. Dahil sa nangyari ay nawala ng malay ang dalaga. Sa kabilang banda naman si Veronica ay nagandana ng dahil aalis na naman ito. Nasaan na ba si Lian? Aalis na ako. Bagot na wika ng babae at nakailang tingin na ito sa kanyang relo. Nasa basement pa po ata, madam. Hindi pa po siya bumabalik simula kanina. Paliwanag ni Sally. Okay, pakisabi na lang na umalis na ako. Isa pa 1 week ako mawawala kaya ayusin niyo ang trabaho ninyo. Isa pa pakisabihan din yung kaibigan mo at baka pagbalik ko inahas niya ng asawa ko. Wika ni Veronica kay Sally. Opo, sasabihin ko po. Magalang naman ang sagot ng dalaga. Kaagad naman na bumaling si Veronica sa asawa niyang walang kibo. Honey, aalis ako. 1 linggo ako mawawala dahil may business trip. Hindi ka naman pwedeng sumama. Don't worry, pagbalik ko babawi ako sa'yo. Wika ni Veronica sa asawa habang sinisenyas ang kanyang mga sinabi at saka humalik sa pisngi nito. Hindi naman sumagot si Rene at tumango na lamang ito sa kanyang asawa. Umalis ang babae matapos na magpaalam sa kanyang asawa. Doon naman ay lumapit si Rene sa katulong na si Sally. Nasaan si Lian? Tanong nito sa dalaga. Noong una ay lumayo pa si Sally dahil natakot ito, ngunit nakita nito na hindi naman siya sasaktan ng amo. Kaagad na kumuha ng papel ang dalaga at saka nito isinulat ang kanyang sasabihin. Nasa basement po, inutusan ni Madam. Sulat ni Sally. At doon ay walang sabi-sabi ay nagtungo sa basement si Rene. Sumunod naman sa kanya si Sally at doon ay parehong nagulantang ang dalawa nang makitang walang malay ang dalaga. Lian? Wika ni Rene at binuhat ang dalaga. Naku, ano bang nangyayari? Nag-aalalang wika ni Sally at inalalayan sila Rene. Pagdating sa taas ay kaagad na nagpatawag ng doktor si Rene dahil sa labis na pag-aalala sa dalaga. Maayos naman ang kalagayan ng pasyente. Tura ng doktor at dahil bingi ay kinailangan ni Sally na isulat ang sinambit ng doktor. Malalim na napabuntong hininga si Rene dahil sa nangyari. Makalipas ang ilang oras ay nagising na din si Lian. Anong nangyari? Tanong nito at nagtatakang tumingin sa kanyang mga kasama. Naabutan ka na lang namin na walang malay kanina dun sa basement. Ano bang nangyari? Letanya ni Sally at tinanong ang kaibigan kung ano nga bang tunay na nangyari. Ang huli ko lang na natatandaan ni natalisod ako. Tapos ayun, nagblanko ng lahat. Sagot ni Lian at napatingin naman ito sa alaga niyang si Rene na walang kibo sa isang sulok. Ganun ba? Sa susunod kasi mag-ingat ka. Ito naman kasi si Madam, alam na ang bigat-bigat ng mga damit na yun eh. Ikaw pa talagang pinagbuhat niya. Akala mo may galit sa'yo eh. Tsaka nga pala umalis yun si Madam. 1 linggo daw siyang mawawala. Kaya bilin niya na ayusin daw natin ang trabaho. At saka sabi niya pa sa akin, pagsabihan daw kita. Baka daw ahasin mong asawa niya. Kaloko, diba? Naiiling na wika ni Sally at bahagyang natawa pa. Sige, salamat at sinabi mo sa akin. Hindi ko nga din alam kung bakit gano'n na lang ang turing ni Madam sa akin eh. Nung una hindi naman siya gano'n. Bigla na lang nagbagong pakikitungo niya sa akin nung makita niya na tinuturuan ko si Serena na magsalita ng diretsyo. Di ba nga dapat matuwa pa siya kasi nag-i-improve na ang asawa niya? Imbes na suportahan niya, minamaliit pa niya. Letanya ni Lian at napabuntong hininga na lamang. Sige Lian, dito na muna ako. Kaya mo naman ang sarili mo, diba? Kailangan ko na din na asikasuhin ang mga gawain ko. Alam mo na, madami pa namang sip-sip dito. Wika ni Sally at natawa naman si Lian. Sa bagay, sige baka marami ka pang gagawin.
At saka kailangan ko na din asikasuhin si Sir Rene. Wika ni Lian at tumayo na ito. Baka naman mapano ka, magpahinga ka kaya muna. Wika ni Sally at ngumiti naman ang dalaga. Ayos lang, kaya ko naman. At saka wala namang espesyal dito, no? Wika ni Lian at tumayo na sa kamang kanyang hinihigaan. Sige sigurado ka? Dito na muna ako. Paalam nito at lumabas na sa silid na yon. Lumapit naman si Rene kay Lian nang makaalis ang katulong na si Sally. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Tanong nito sa dalaga at matamis naman nang umiti si Lian. Kaagad na kinuha nito ang kanyang cellphone at doon ay nag-type ito. Ayos na ayos lang po ko. Sulat ni Lian at doon ay nag-type din si Rene. Nanlaki ang mga mata ni Lian nang makita ang sulat sa kanya ng lalaki. Napatingin pa ito na tila ba nagtatanong. Totoo yan, Lian. Sana lang walang ibang makaalam. Dire-diretsong wika ni Rene na siyang ikinagulat ni Lian. Ibig sabihin po, peke lang po lahat ng to? Nagugulang ang tanong nito. Hindi, Lian. Nung nakaraan ko lang napagtanto na nag-improve na ang pandinig ko. Pero ayoko may ibang makaalam. Sana wag mong sirain ang tiwala ko sa'yo. Wika ni Rene at mahina lamang ang usapan ng dalawa upang walang ibang makarinig sa kanila. Makakaasa ka po, Sir Rene. Wika ni Lian. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti sa kanya ang amo. Matapos ang araw na yon, kahit na alam na ni Lian ang totoo, ay patuloy pa din ito sa pakikipag-usap kay Rene sa kanyang cellphone upang walang makaalam ng totoo. Habang tumatagal na wala si Veronica sa kanilang tahanan, unti-unting nawala ang pagmamahal ni Rene sa kanyang asawa. Sa paglipas ng mga araw, nahuhulog na ang loob ng lalaki sa kanyang tagapag-alagang si Lian, ngunit pinigilan niya ang kanyang nararamdaman dahil alam niyang maaaring mapahamak ang dalaga kung ipagpapatuloy niya ang kanyang damdamin. Matapos nga ng isang linggo ay bumalik ng asawa ni Rene na si Veronica at kung umasta ito ay para bang reyna. Lian! Sigaw ni Veronica kung kaya't nagmamadaling nagtungo si Lian sa babae kahit pa may ginagawa siya. Bakit po, madam? Welcome home po. Matamis sa wika ni Lian at totoo ito sa pakikitungo sa amo. Nasaan ang asawa ko? Inahas mo ba? Well, panigurado naman na hindi yung papatol sa katulong na kagaya mo. Anyway, pakidala na lang nito sa kwarto ko at pakiingatan ng mga gamit ko dahil mahal pa yan kaysa sa buhay mo. Tora nito kay Lian at puro masasakit na salita ang binitawan nito sa dalaga. Hindi na lamang yan pinansin ni Lian dahil alam niya na hindi naman siya ganong klaseng babae kahit matila nahuhulog na siya sa kanyang alaga. Nasa silid niyo po si Sir Rene. Doon ko po siya huling nakita kanina dahil nung nakaraan ka po niya tinatanong sa amin. Wika ni Lian at tumango naman ang babae. Kita, miss na ako ng asawa ko. Wika na Veronica at ngumisi pa sa harapan ng dalaga. Ngumiti na lamang si Lian kahit na tila ba naiinis siya sa pag-uugaling ipinapakita ng babae sa kanya. Matapos ang tagpong yon ay nagtungo si Lian sa silid ni Veronica kung saan nakalagay ang lahat ng gamit nito. Mahiwalay kasi na kwarto ang babae para sa kanyang mga gamit at iisa naman sila ng tinutulugan ng kanyang asawa. Pag-akyat naman ni Veronica sa silid ng asawa ay bagong ligo lamang sa Rene. Veronica, buti na kauwi ka na. Utal-utal na tura ni Rene at ngumiti sa kanyang asawa. Kaagad naman naniyakap ng babae ang asawa at pagtalikod ay napairap na lamang ito sa hangin. Namiss kita, senyas ni Veronica at kumite. Walang kaalam-alamang babae na nakakarinig na pala ang kanyang asawa. Wala itong ideya na nakakarinig na pala si Rene. Ngunit sinadya talaga ng lalaki na huwag ipaalam sa kanyang asawa ang totoo dahil tila ba may agam-agam na sa kanyang puso at isip. Kararating mo lang? Tanong ni Rene sa asawa, tumango naman ang babae. Alam mo, ang dami namin napag-usapan sa business trip. Sayang at wala ka. Senyas pa ni Veronica. Ayos lang, mukhang nag-enjoy ka. Tora ni Rene at tumawa naman ang asawa nito. Of course, honey. Tipid na sagot nito. Nagkwento pa ng kung ano-ano si Veronica, tanging pagtango na lang at saka pagngiti ang naisagot ni Rene sa kanyang asawa.
Matapos ang pag-uusap na yon, ay bumaba ng mag-asawa at naghanda naman sila Lian na makakain ng mga ito. Ingat na ingat si Lian sa kanyang kilos dahil alam niya na mainit ang dugo sa kanya ng among babae. Ito na pong pinaluto mo, madam, wika ni Sally at inilapag ang pagkain na pinaluto sa kanya ni Veronica. Tumango naman ang babae at kumain ng mga ito. Maya-maya ay nabileokan bigla si Rene. Tubig! Sigaw ni Veronica at kaagad naman na iniabot ni Lian ang tubig na may baso. Ngunit dahil sa tarantay na buhusan nito si Veronica na siyang ikinagalit ng babae. Pasensya na po, natarantalan po ako. Paliwanag ni Lian at humingi ng pasensya sa babae. Pasensya? Natataranta? Tanga ka pala eh. Galit na wika ni Veronica at doon ay sasampalin sana nito si Lian, ngunit hinawakan ni Rene ang kamay ng kanyang asawa. Hayaan mo na. Kumain na tayo. Uutal-utal ng wika ni Rene at sinenyasan si Lian na umalis na. Kaagad naman na umalis si Lian at nagtungo sa kusina. Galit naman na bumaling si Veronica sa kanyang asawa. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo pinagtanggol yung babaeng yon? Galit na wika ni Veronica at isinulat niya iyon sa kanyang cellphone at saka inis na ipinabasa sa kanyang asawa. Hindi naman siya sinagot ni Rene at nagpatuloy lamang ito sa pagkain. Napailing na lamang si Veronica dahil sa ginawang iyon sa kanya ng kanyang asawa. Matapos ang pangyayaring iyon ay pinag-initan na ng babae buong araw si Lian. Ano ba itong kwarto ni Rene? Bakit ang dumi? Papuntahin niyo nga sa akin ang walang hiyang Lian na yan. Ano kayang ginawa niya habang wala ko't ganito kadumi ang silid ng asawa ko? Galit na wika ni Veronica. Napailing na lamang si Sally sa inastan ng kanilang amo dahil hindi naman madumi ang kwarto. Sadyang mainit lamang ang dugo nito kay Lian. Kaagad na bumaba si Sally, tinawag ang kaibigan. Lian, tawag ka ni Madam. Tora nito sa dalaga. Huh? Bakit daw? Kunotong tanong ni Lian kay Sally. Linisin mo daw yung kwarto ni Sir Rene. Sobrang dumi daw kahit napakalinis naman. Ang init talaga ng ulo nun sa'yo, no? Akala mo buntis kong maglihi sa'yo eh. Wikat nito at napatango na lamang si Lian. Kagad na itong nagtungo sa kwarto ni Rene at doon ay nakapamewang itong pinagbuksan ni Veronica. Lintik kang babae ka. Sinabi ko sa'yo na ayusin mo ang trabaho mo. Bakit ang dumi dito? Galit na wika ng babae at hinablot ito ang mahabang buhok ni Lian at saka nito isinubsob ang dalaga sa sahig. Madam, nasasaktan po ako. Pasensya na po kung madumi to para sa inyo. Lilinisan ko na lang po. Umiiyak na wika ng dalaga at doon ay dumating si Rene. Ano ba? Awat ng lalaki sa kanyang asawa at agad naman na binitawan ni Veronica ang buhok ni Lian. Nilapitan naman ni Rene ang dalaga at doon ay tinulungan niya itong tumayo. Pasensya na po, madam. Hindi na po mauulit. Lilinisin ko na lang po ito ulit. Umiiyak na tura ni Lian. Ito pang humingi ng pasensya sa babae kahit na ito pang nananakit sa kanya. Get out of here! Naiinis ako sa pagmumukha mo! Galit na sigaw ng babae kay Lian. Halos madaba-daba pa ang dalaga habang palabas ang kwartong yon. Napailing naman si Rene sa inastan ng kanyang asawa. Samantala, si Lian naman ay iyak ng iyak sa may hardin. Lian, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Sally sa kaibigan. Ayos lang ako. Iiyak ko lang to. Sally, bakit ganun si Madam sa akin? May mali ba akong nagawa? Umiiyak na tora ni Lian sa dalaga. Niyakap naman ito ni Sally at saka hinimas ang likod ng dalaga upang gumaan ang pakiramdam nito. Wala kang ginagawang masama. Siguro ay nagsiselos lang si Madam. Kasi close kayo ng asawa niya. Isa pa, sa dami ng naging tagapag-alaga ni si Rene, ikaw lang bukod tanging nagtagal sa kanya. Kaya siguro ganun siya sa'yo. Pero ganun pa man, huwag kang susuko. At saka huwag mong hahayaan na ganun-ganunin ka lang niya. Huwag kang papaapi. Wika ni Sally at patuloy lamang sa pag-iyak ang dalaga. Pagsapit ng gabi, natulog na si Rene at ang iba pang mga katulong. Samantalang si Veronica naman ay dahan-dahang bumaba sa kanilang kama at nagtungo sa silid ni Lian. Sally, buksan niyo to! Galit na wika ng babae at doon ay nakailang katok pa ito. Dahan-dahan namang binuksan ng pupungas-pungas sa silian ng pinto ng kanilang kwarto. Madam, bakit po? Pipikit-pikit pa na tanong ng dalaga.
Anong madam? Ngayong gabi, aalis ka na dito sa bahay ko dahil tanggal ka na. Wika ng babae at doon ay tila ba nagising ang diwa ni Lian. Po? Bakit po may nagawa po ba akong mali? Tanong ni Lian sa babae. Mali? Oo, meron. Dahil ahas ka. Higad ka, ang katikati mong babae ka. Wika ni Veronica at doon ay natigilan naman si Lian. Madam, kung gusto mo po, lalayo po ako sa asawa mo. O kaya naman po ilagay mo po ako sa ibang trabaho. Please lang po, wag niyo po akong tatanggalin. Kailangan na kailangan ko po ng trabahong to. Nagmamakaawa ni Lian sa babae. No, aalis ka ngayon mismo. Gigil na wika ng babae at doon ay kinaladkad nito si Lian palabas ng kanilang bahay at inutusan naman ito si Sally na bitbitin ang gamit ng dalaga. Wala nang nagawa pa si Lian kung hindi umalis sa trabaho at umuwi sa kanilang tahanan. Mabuti na lamang ay may naipon si Lian kung kaya't nakasakay ito ng tricycle pa uwi sa kanila. Ate, gabing-gabi na. Takang tanong ni Lori at pinagbuksan ng kanyang ate. O anak, bakit gabing-gabi ka na ko umuwi? At saka bakit mo daladalang mga gamit mo, may nangyari ba? Tanong ng ina nito at doon na bumuhos ang mga luha sa mata ni Lian. Mama, Lori, wala na po akong trabaho. Pasensya na kung ganitong kalagayan ko na umuwi pero may ipon naman ako, huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan para makahanap ulit ng trabaho. Umiyak na wika ni Lian sa kanyang ina at kapatid. Anak, ayos lang yon. May sideline naman ako sa paglalabandera kaya wala ka dapat alalahanin. Kaya natin to. Basta nagtutulungan. Tura ng ina nito at nagyakapan ng mga ito. Matapos na mag-usap ay kinuwento na ni Lian ang nangyari sa mansyon kung bakit siya napalayas. Walang hiya palang babaeng yun eh. Akala mo kung sino. Baka inggit lang yun sa beauty mo, ate. Tura ni Lori na ikinatawa naman ni Lian. Salamat sa inyo kasi nandyan po kayo para sa akin. Umiiyak na tura ni Lian. Pamilya po tayo, diba? Dapat lang na maging sandigan natin ang isa't isa sa kahit anong problema. Wika ni Lori at matamis na ngumiti sa kanyang ate. Matapos ang araw na yon ay nagpahinga na agad ang dalaga. Hindi pa din maalis sa kanyang isipan ang nangyari at maging ang alagang si Rene ay iniisip pa din niya. Samantalang sa kabilang banda, kinabukasan ay hinanap na Rene ang dalagang si Lian. Wala na dito ang babaeng yon. Nawawala ang mga pearl earrings ko. Tapos ilang alahas ko. At kagabi nakita ko sa mga gamit niya. Kaya hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Pinalayas ko na siya. Pagsisinungaling ni Veronica at nilakihan nito ng mata si Sally upang matakot. Gayunpaman kahit gano'n ang sinulat ni Veronica sa papel bilang paliwanag ay hindi naman naniwala si Rene dahil alam niya na isang mabuting tao si Lian. Hindi na lamang ito kumibo, ngunit ang totoo ay galit na galit ito. Nang dahil sa nangyari, sayang-saya si Veronica dahil para sa kanya naalis na ng salot sa kanilang tahanan. Doon na naisipan ng babae na sabihin sa kanyang asawa ang isang magandang balita. Kaagad na pinuntahan ni Veronica ang kanyang asawa sa kwarto nito. Dahil nakatalikod ay niyakap niya ito. Humarap naman si Rene at napatingin sa kanyang asawa na tila ba nagtataka sa biglang pagiging malambing nito sa kanya. Honey, may sasabihin ako sa'yo. Sulat ni Veronica sa isang papel at napakunot naman ang noon ni Rene. Ano yun? Utal na tanong nito. Doon ay binigay ni Veronica ang isang positive na pregnancy test. Buntis ako. Nakatingin na senyas ang babae. Nung una ay nagulat si Rene. Ngunit ang pagkagulat niyang yun ay napalitan ng saya. Noon pa man ay pangarap na nilang mag-asawa na magkaroon ng anak. Ngunit hindi pa din sila binihiyaan ng Diyos kung kaya't nang sabihin ni Veronica na buntis siya ay labis ang sayang nararamdaman ni Rene. Para bang bigla na lang nawala ang galit ng kanyang nararamdaman dahil sa pagpapalayas nito sa katulong na si Lian. Ama na, ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Rene at tumango naman si Veronica. Natupad na sa wakas ang matagal na nating pangarap. Mangiyak-ngiyak na wika ni Veronica habang sinisya niya sa mga bagay na yon sa kanyang asawa. May anak na ako. Wika nito at niyakap ang kanyang asawa.
Naniwala naman si Rene sa kanyang asawa at doon ay bilalak na sana nito na sabihin ang totoo sa asawa. Ngunit kinagabihan habang natutulog ay nakagisna ni Rene si Veronica na may kausap sa cellphone. Oo, andito yung tatanga-tanga kong asawa. Nakalain mo, paniwalang paniwala siya na magkakaanak na kami. Hindi niya alam na niloloko ko lang siya. At ikaw ang tunay na ama. Nasa tabi ko siya. Hindi na ba niya ako marinig kasi nga bingito, di ba? Tapos utu-utu pa. Tura ng babae sa kanyang kausap. Sa mga oras na yon ay naluha na lamang si Rene dahil ang akala niya ay magiging masayang pamilya sila. Ngunit ito'y isang kasinungalingan lamang. Hindi naman alam ni Veronica na lahat ng kanyang sinasabi ay narinig lahat ng kanyang asawa. Kinaumagahan ay nagising na nga lang si Veronica na wala na sa kanyang tabi si Rene. Magandang umaga po, ma'am. Bati ng mga katulong kay Veronica. Nasaan ang Sir Rene ninyo? Kunot na ang tanong ng babae. Lumabas po, bilin po ni Sir na sabihin namin sa'yo na bibili lang daw po siya ng regalo para sa'yo. Sagot ni Sally at napatango naman si Veronica. Ganun ba? Aalis pala ako, pasabi na lang kay Sir ninyo na may pinuntahan ako. Bilin ng babae at kaagad itong nagtungo sa kanyang silid at saka ito nag-ayos ng kanyang sarili. Matapos na makapag-ayos ng sarili ay umalis na ang babae. Sa kabilang banda, si Rene naman ay nagtungo pala sa bahay nila Lian. Tao po, katok ni Rene sa pinto ng bahay nila Lian. Itinanong ng lalaki ang address ng bahay ng dalaga sa kapwa nito katulong na si Sally at mabuti na lang ay alam nito kung kaya't napuntahan ng lalaki ang tahanan nila Lian. Ano po yon? Sino pong hanap mo? Tanong ng batang si Lori. Dito ba nakatira si Lian? Tanong ng lalaki. Opo, ate ko po siya. Bakit po? Tanong ni Lori at doon ay napangiti naman si Rene. Nandyan ba siya? Pasabi naman na nandito kamo ko. Wika nito at napakunot naman ang noon ng bata. Ano pong pangalan mo? Kunot noong tanong ni Lori. Rene. Wika ng lalaki at kaagad na tumango ang bata at saka ito nagtungo sa kanyang ate. Ate, may naghahanap sa'yo. Pangalan, Rene. Nasa labas po siya. Wika ni Lori at doon ay nagulat naman si Lian. Rene? Pag-uulit ng dalaga sa pangalan. Opo, Rene daw po. Andun siya sa labas. Papapasukin ko po ba? Turan ni Lori at tumango naman si Lian. Kaagad na inayos ng dalaga ang kanyang sarili at doon ay pumasok sa loob ng kanilang bahay si Rene. Sir Rene, ano pong ginagawa niyo dito sa amin? Nagtatakang tanong ni Lian at hindi ito makapaniwala na matutuntun sila ng kanyang alaga. Pwede ba kitang makausap? Yung private sana. Wika ni Rene kay Lian. Bakit po? At saka alam po ba ni Madam Veronica na nandito ka? Baka mamaya sumugod po yun dito. Ayoko po ng gulo. Lalo na't baka madamay po ang mama at kapatid ko. Tora ni Lian kay Rene. No, hindi niya alam. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Tora ng lalaki sa dalaga. Napatingin naman si Lian sa kanyang ina. Sige na anak, baka importante yan. Tora ng ina ng dalaga at doon ay nagtungo sa labas muna si Lori at ang kanilang nanay. Naiwan naman sa loob si Rene at Lian. Ano pong pag-uusapan natin? Kung ano man pong sinabi sa inyo ni Madam Veronica, hindi na po ako magpapaliwanag. Ikaw na pong bahala kung maniniwala ka sa kanya. Kaagad na segunda ni Lian. Alam ko naman yon. Hindi ako naniniwala kay Veronica dahil alam ko na masamang ugali niya, na hindi siyang babaeng minahal at pinakasalan ko. Lian, I am so sorry kung wala ako nung pinalayas ka ni Veronica. Pero trust me, hinanap agad kita. Kaso nga lang nadala ako sa kasinungalingan niya. Litanya ni Rene at natahimik naman si Lian. Kasinungalingan? Ano po yun? At saka bakit ka po pala pumunta dito? Sunod-sunod na tanong ni Lian sa lalaki. Akala ko magiging ama na ako, gaya ng sinabi niya sa akin. Pero lahat ng yan, puro kasinungalingan lang pala. Niloloko niya ako, Lian. At sa tingin ko ay matagal niya nang ginagawa ang mga bagay na yon. Rinig na rinig ko kagabi ang lahat ng sinabi niya na isa akong tanga at utu-uto. Gusto ko na pagbayarin sila sa kasalanan nila.
Pero kailangan ko ang tulong mo, Lian. Turan ni Rene sa dalaga. Ano naman pong kinalaman ko dyan? Paano po kita tutulungan? Takang tanong ni Lian kay Rene. I have plans. Wika nito at doon ay napakunot ang noon ng dalaga. Plano? Ano po? Nakakunot noong tanong ni Lian. Puntahan mo si Veronica. Makiusap ka na ibalik ka sa trabaho. And then takutin mo siya na alam mo na may kalaguyo siya. Na meron siyang affair. At habang ginagawa mo yon, ire-record ko. Please, Lian. Alam ko na mabuti kang tao. And honestly, I trust you. Kaya sana'y matulungan mo ako sa problema kong to. I need an evidence para makasuhan ko ang asawa ko at kung sino man ang kalaguyo niya. Wika ni Rene at doon ay napabuntong hininga naman si Lian. Nag-aalinlangan pa ito ngunit dahil sa awang nararamdaman para sa lalaki at dahil na din may nararamdaman siya para kay Rene ay ayaw naman niya na maloko ito habang buhay. Sige, tutulungan kita pero sana lang hindi madamay ang pamilya ko dito. Wika ni Lian at doon ay nagkasundo ang dalawa. Matapos ang araw na yon ay hinanda na ni Lian ang kanyang sarili upang isagawa ang kanilang plano ni Rene. Madam Veronica! Sigaw ni Lian mula sa labas ng gate at doon ay narinig naman ito ng kaibigan niyang si Sally. Oh Lian, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sally kay Lian. Si Madam Veronica nandyan ba? Kailangan ko siyang makausap. Wika ni Lian at doon ay lumabas si Veronica. Oh, bakit bumalik ka pa dito? Sige, papasukin mo siya. Balak atang umamin sa mga kasalanan sa sir ninyo. Nakangising wika ni Veronica at doon ay sakto naman dahil nasa sala si Rene. Kaagad na pinapasok ni Veronica ang dalaga at pagdating sa sala ay nagsinyasan sina Lian at Rene. Madam, nandito po ako para humingi ng tawad. Pasensya na po kung may nagawa akong mali. Pero please lang po, kailangan ko po ng trabahong to. Sana po ipayagan mo po ako na muling bumalik dito sa mansyon. At kahit na magpaalipin po ako sa inyo, ayos lang. Pagpapakumbaba pa ni Lian at lumuhod pa ito sa harapan ni Veronica. Hell no! Baka mamaya ikaw pang maging dahilan para masira ang plano ko. Wika ng babae at doon ay nadulas ito. Plano po? Iyon po ba yung plano mo na ipaako kay si Rene ang batang dinadala mo? O ang plano na pagnanakaw niyo po sa kumpanya at kayamanan ni Sir? Tora ni Lian at doon ay tumayo ito. Sa totoo lamang ay walang kaalam-alam patungkol doon si Lian noon. Ngunit nang madalas na umalis si Veronica at ginagabi ito sa pag-uwi, ay minsang nakita ni Lian ang isang lalaki na naghatid kay Veronica at nadinig niya ang usapan ng dalawa. Matapos banggitin ni Lian ang mga katagang yon ay nanlaki ang mga mata ng babae. What are you saying? Paano mo nalaman ang lahat ng yon? Kinakabahan na tanong ni Veronica. Nakita ko po minsan na hinatid kayo ng isang lalaki. At doon ko narinig ang lahat ng plano ninyo laban kay Sir Rene. Wika ni Lian. The hell? Sinabi mo na ba to sa asawa ko? Kinakabahan na tanong ni Veronica. Hindi nito magawang saktan si Lian at nananatili itong kalmado kahit na gustong-gusto niya ng saktan ng dalaga dahil nakaharap sa kanila si Rene. Ngunit ang hindi alam ni Veronica ay naririnig lahat ng kanyang asawa ang usapan nila Lian at higit pa doon ay nagre-record ito. Hindi ko po sinabi sa asawa mo. Pero baka gusto mo na sabihin ko sa kanya ora mismo kapag hindi mo ako binalik sa trabaho ko. Tila ba pananakot ni Lian? Kumagalpak naman ng tawa si Veronica. Gaya ng kanilang inaasahan ay hindi ito natinag sa pananakot. Ngunit iyon talaga ang kanilang plano. Come on, Lian. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Luma na yan. Kumbaga sa panahon, naglipasan na. Bulok na kung sa pagkain pa. Bakit, may ebidensya ka ba? Kahit sabihin mo kay Rene ang nakita mo, sa tingin mo maniniwala siya sa'yo? Ilusyonada ka. Wala kang ebidensya na may kabit ako. Oo, narinig mong plano namin. Tanga yung asawa ko. Alam mo ba? Tuwang-tuwa siya nung sinabi ko na magkakaanak na kami. Pero ang totoo niyan, hindi naman niya talaga alam na hindi niya anak itong dinadala ko. At kapag nakuha ko ng lahat ng kayamanan niya,
pwede ko na siyang iwan. Nakangiting wika ni Veronica at yumakap pa kay Rene. Anong pinag-uusapan niyo? Pagkukunwari ni Rene. Nothing, honey. Humihingi lang ng tawad si Lian. You may go na. Senyas ni Veronica sa asawa at doon ay kinaladkad na ito palabas si Lian. Nagkatinginan pa ang dalawa at nagkunwari pa si Lian na nagmamakaawa. Ngunit pinaalis na ito ni Veronica. Kaagad naman na pinatay ni Rene ang recording at sinave yon upang kanyang magamit laban sa kanyang mandulokong asawa. Matapos ang araw na yon, upang malaman kung sino ang kalaguyo ng kanyang asawa, ay nag-hire si Rene ng private investigator para pasundan si Veronica. Nang makakuha ng sapat na ebidensya si Rene, doon na ito gumawa ng hakbang. Salamat diyan sa pagtulong sa akin na makakuha ng sapat na ebidensya. At bilang pasasalamat, I will hire you as my secretary. Alam ko naman na hindi mo tatanggapin kung perang ibibigay ko sa'yo bilang pasasalamat. Dahil ilang beses mo na iyong tinanggihan. Salamat din, Lian, sa pagtitiwala mo sa akin. Nakaya ko. At higit doon dahil sa pagiging maalagain mo at matulungin mo, namulat ako sa katotohanan. Pasasalamat na Rene. Wala po yun. Pero hindi ko po tatanggihan ang trabahong inaalok mo sa akin dahil kailangan ko po talaga yun. Lalo na't nag-aaral pa po ang kapatid ko. Nga po pala, ano pong balak mo sa asawa mo doon sa kalaguyo niya? Tura ni Lian at natanong nito si Rene sa magiging hakbang nito. Kakasuhan ko sila. Tipid na sagot ng lalaki. Pero po buntis mo ang asawa mo. Paalala ni Lian at doon ay natahimik si Rene. Hindi ko alam. Ano bang malay natin? Baka mamaya gawa-gawa lang din yun ni Veronica. Wika ng lalaki. Pero siya na po nagsabi, wala pong kasalanan ng bata sa ginawa ng kanyang mga magulang. Wika ni Lian at napabuntong hininga na lamang si Rene. Saka ko naiisipin yan. Sa ngayon kailangan ko silang pagbayarin sa kasalanan nila. Tura nito at napatango na lamang si Lian. Matapos ang araw na yon ay nag-umpisa na si Lian na magtrabaho bilang sekretarya ni Rene at bumalik na sa kanyang kumpanyang lalaki at walang kaalam-alamang asawa nitong si Veronica at kabit nito na isang associate sa kumpanya ni Rene. Hanggang sa dumating ang araw na yon, nagtungo si Veronica sa kumpanya upang magtungo sa isang meeting dahil siya ang chairwoman ng kumpanya simula nang magkasakit si Rene. Ngunit laking gulat nito nang harangin siya at ang kanyang kalaguyo na isang associate ng gwardya sa may lobby at hindi sila nito pinapasok. Madam, pasensya na po pero hindi ka po pwedeng pumasok. Bilin po sa amin yun ang may-ari ng kumpanya. Wika ng gwardya at napaangat naman ng kanyang kilay si Veronica. But I'm his wife, so bakit bawal akong pumasok? Galit na tanong ni Veronica sa gwardya. At nakita nito si Lian sa loob ng kumpanya at naka-executive attire to na tila ba isang sekretarya. Siya ang chairwoman nitong kumpanya, bakit hindi mo siya inaalaw na makapasok? At ako ay isa sa mga associate dito sa kumpanya. Baka pwede akong pumasok. Tura ni Lance na kaagad naman ang sinagot ng gwardya. Pasensya na po pero sumusunod lang po ako sa utos. Kaya umalis na po kayo at wag nang mag-iskandalo pa. Wika ng gwardya at napailing naman si Veronica. What? Even me? Hindi naman pwede yun. Inis na tura ng lalaki at hindi ito makapaniwala sa sagot sa kanila ng gwardya. Unbelievable! Bakit yung babae na yun nasa loob ng kumpanya? Tapos ako na asawa niya na may-ari ng kumpanya hindi pwedeng pumasok? Isang malaking kalokohan yan. Galit na tura nito. Newly hired po yan ni sir. Wika ng gwardya. Newly hired? Anong posisyon? Gigil na tanong ni Veronica at doon ay biglang dumating si Rene. She is my secretary. Tipid na sagot nito sa kanyang asawa. Doon ay nanlaki ang mga mata ni Veronica. Nakakarinig ka na? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanyang asawa. Kapwa nagkatitigan pa ito at ng kanyang kabit. Oo, Veronica. Nakakarinig na ako. At lahat ng panduloko mo sa akin ay rinig na rinig ko. Galit na wika ni Rene at doon ay dumating naman ang mga pulis. Miss Veronica at Mr. Lance,
Hinuhuli po namin kayo sa kasong pagnanakaw at adultery. May karapatan po kayo na manahimik at kumuha ng abogado upang magtanggol sa inyo. Anumang salitang inyong sabihin ay maaaring gamitin laban sa inyo. Wika ng pulis habang pinoposasan ang dalawa. You will regret this! Galit na sigaw ni Veronica at doon ay bumalik na sa loob ang kanyang kumpanya si Rene. Dinampot na ng mga pulis ang dalawa at dinala sa kulungan. Samantalang si Rene naman ay inumpisahan ng pagsasaayos sa kanyang sariling kumpanya dahil matagal din siyang nawala. Sir, nakahanda na pong lahat para sa meeting na gaganapin. Wika ni Lian sa kanyang boss. Simula nung araw na pinaalis ni Veronica si Lian, ay kinuha naman ito ni Rene sa kanyang kumpanya bilang sekretarya. Dahil abala nga sa panlalaki si Veronica ng mga panahon na yon, ay hindi nito nalaman ng hakbang ng kanyang asawa at wala din itong kaide-ideya na nakakarinig na pala ang asawa niya. Sige, maraming salamat, Lian. Wika ni Rene at doon ay nagtungo na ito sa loob ng conference room upang simulan na nga ang meeting. Nandito na po ang CEO ng kumpanya, si Mr. Rene Chavez. Wika ni Lian at doon ay pumasok na si Rene. Nagulantang naman ang lahat ng pumasok si Rene sa loob ng conference room dahil walang nakakaalam na magaling na pala ang may-ari ng kumpanya dahil yon ang palaging sinasabi sa kanila ni Veronica. Magaling ka na, Rene? Bakit hindi man lang namin nalaman? Wala man lang sinabi si Veronica sa amin at ang alam ng lahat ay malubha ng iyong sakit dahil pinipilit kami ng iyong asawa na makipagkasundo sa kanya. Wika ng isa sa mga shareholder sa kumpanya ni Rene. Napailing naman si Rene dahil sa kanyang narinig. Hindi na ako magtataka kung napaniwala kayo ng aking asawa. Dahil kahit ako ay napaikot niya sa mahabang panahon. Oo, tama naman ang sinabi niya sa inyo na lumalala na ang sakit ko. Pero iyon ang alam niya. Hindi niya alam na bumabalik na ang aking pandinig. At ngayon na naririto na ako, gusto kong isaayos ang lahat ng bulok niyang pamamalakad. At kung tatanungin niyo naman kung nasa na si Veronica, nasa kulungan na siya kasama ng kanyang kalaguyo na si Lance. Nalaman ko na matagal na nila ako niloloko at pinagnanakawan. Kaya ngayon itatama ko ang lahat. Mahabang salitain ni Rene at doon ay nag-umpisang bulong-bulungan ang mga ito. Nung araw na yon ay sinampahan ni Rene ang kanyang asawa at ang kabit nitong si Lance ang adultery at pagnanakaw. Isinaayos din ni Rene ang pamamalakad sa kanyang kumpanya na nag-iba simula nang si Veronica na ang nag-handle. Kumain ka po kaya muna, Sir Rene. Anong oras na po o hindi ka pa po nanananghalian? Tura ni Lian sa kanyang amo na si Rene. I need to finish this. Ang daming perang nanakaw sa akin ni Veronica. At hindi ko alam kung saan niya dinalang mga yan. Siguro kung hindi ko pa nalaman ng totoo, malamang lugi na ang kumpanya ko. Wika ni Rene at naupo naman si Lian sa kaharap na upuan. Pwede mo naman pong ituloy yan mamaya. Sa tingin mo po kapag nagkasakit ka, maaayos mo po ba yan? Bumili po ako ng makakain natin. Sasabayan na po kita para naman po ganahan kang kumain. Wika ni Lian. Mamaya na ako. Mauna ka na. Pagtanggi ni Rene at tutok ang atensyon nito sa kaharap na laptop. Hindi ako kakain hanggat hindi ka kumakain. Wika ni Lian at kasabay noon ang pagkalam ng kanyang sikmura. Doon na nakuha ng dalaga ang atensyon ng kanyang boss. Sige na nga, sasabay na ako. Wika ni Rene at doon ay kaagad na inayos ni Lian ang kanyang pagkain. Sabay nga na kumain ng dalawa, tahimik lamang ang mga ito. Bakit po kailangan na humantong sa gano'n ang lahat? Hindi mo po ba mahal si Madam Veronica? Biglang tanong ni Lian at naagaw nito ang atensyon ni Rene. Mahal na mahal ko si Veronica noon, Lian. Pero kasi simula nang maaksidente ako, nagbago na siya. Palagi siyang abala at umaalis. Kaya yun ang dahilan kung bakit naging mainitin ang ulo ko. Palagi pa siyang nakasimangot. At kahit na hindi ko noon naririnig ang lahat ng kanyang sinasabi, alam ko, behind my back, minamaliit niya ako. Kasi ramdam ko. At dahil doon na walang pagmamahal ko sa kanya. Paliwanag ni Rene. Pero bakit kailangan nakasuhan mo siya? Di ba po buntis si Madam Veronica? Bakit hindi na lang kayo maghiwalay at patawarin niyo siya? Matamlay na tura ni Lian.
Malalim na napabuntong hininga si Rene dahil sa sinabi ng dalaga. Sa tingin mo ba mali ang ginawa ko? Pero kung hindi ko gagawin ang bagay na yon, paano siya matututo? Paano niya malalaman na nagkamali siya? Ni hindi nga siya humingi ng tawad eh. Siya pang galit at nagbabanta. Kaya paano ko siya patatawarin kung siya mismo hindi nagsasorry? Isa pa, kung lahat naman pala ay nadadaan sa sorry, para saan pang batas at kulungan? Dire-diretsong tura ni Rene at naunawaan naman ni Lian ang nais iparating at ipaliwanag ng lalaki. Sa bagay, tama ka naman po. Sige, kumain na lang po tayo. Wika ng dalaga at nagpatuloy pa sa kanyang pagkain. Ilang sandali pa ay natapos din ang dalawa at doon ay napansin ni Rene na may kanin sa gilid ng labi ni Lian. May kanin ka sa gilid ng bibig mo? Turan ni Rene. Saan? Takang tanong ng dalaga at doon ay kinapa nito, ngunit hindi pa din ito natanggal. Ako na. Wika ni Rene at doon ay tinanggal nito ang kanin sa gilid ng labi ni Lian. Doon ay nagkatitigan ang dalawa. Dahan-dahang naglapit ang kanilang mga labi, ngunit bigla na lamang may kumatok kaya agad na lumayo si Lian at pinagbuksan kung sino man ang papasok. Sir Rene, na-file na po ang kaso sa inyong asawa at sa kalaguyo nito. Kailangan na lang natin na magtungo ka sa bawat hearing upang malaman ang desisyon ng korte. Wika ng attorney ni Rene. Mabuti naman kung ganon. Attorney, tanong ko lang po. Ano pong gagawin sa sanggol na nasa sinapupunan ni Veronica kung sakaling manganak ito sa loob ng kulungan? Tanong ng lalaki sa kanyang attorney. Depende po yun sa magulang ng sanggol. Kadalasan ibinibigay ang bata sa mga kamag-anak. At yung iba naman na walang talagang kamag-anak ay dinadala sa bahay ampunan. Lalo na kung ang sentensya ng magulang ay habang buhay na pagkakakulong. Nasa parents na po ng sanggol ang desisyon. Bakit mo naman na itanong? Tura ng attorney at doon ay nagkatinginan ang dalawa. Wala naman attorney, na itanong ko lang po. Sagot ni Rene. Okay, pero ang batang nasa sinapupunan ni Veronica ay magagamit natin na matibay na ebidensya na naglolo ko talaga siya. At pwedeng mapabura ng iyong annulment na isinumite sa korte. Paliwanag ng attorney at doon ay napatango na lamang si Rene. Matapos ang pag-uusap na yun ng lalaki at ng kanyang abogado ay tinapos na Rene ang lahat ng kanyang dapat asikasuhin. Doon ay inabot na sila ng madaling araw. Nakita ng lalaki ang dalagang si Lian na nakatulog na sa pwesto nito kung kaya't hinubad ni Rene ang kanyang suit at inilagay sa balikat ng dalaga. Tinapos na ng lalaki ang kanyang ginagawa at doon ay nagising naman si Lian. Madaling araw na pala. Pupungay-pungay na tura ni Lian. Pasensya ka na at pati ikaw ay inabot na ng ganitong oras. Ihahatid na lang kita sa inyo. Wika ni Rene at doon ay inayos na nito ang kanyang mga gamit. Nang matapos ay lumabas na ang dalawa at doon lamang napagtanto ni Lian na suot niya ang suit ng kanyang boss. Sir, sa'yo po to, diba? Wika ni Lian. Oo, pero suot mo muna, malamig dito sa labas. Baka sipunin ka pat ubuhin. Wika ni Rene at pinagbuksan nito ang pinto ng sasakyan si Lian. Salamat po. Pasasalamat ni Lian ang pagbuksan siya ni Rene. Kaagad na pumasok sa loob ng sasakyan si Lian at ganun din si Rene. Kaagad naman na nag-seatbelt ang lalaki at ganun din si Lian. Ngunit nahirapan ito kung kaya't si Rene na ang nag-ayos ng kanyang seatbelt at doon ay biglang nag-angat ng tingin si Lian at dahil nakayuko si Rene, kaya aksidenteng naglapat ang labi ng dalawa. Nagkatitigan pa ang dalawa at doon ay nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa gulat. Sorry, sabay na wika nilang dalawa. Kapwa na payuko naman sina Lian at Rene. Ilang minuto din na binalot ng katahimikan ang loob ng sasakyan, saka iyon binasag ni Rene. Pasensya ka na, hindi ka sinasadya. Paghingi ng lalaki ng pasensya. Ayos lang, wala ka namang kasalanan. Aksidente ang nangyari. Wika ni Lian at doon ay pinaandar na ni Rene ang sasakyan. Buong biyahe ay tahimik ang dalawa hanggang sa nakarating na sila sa bahay ng dalaga. See you tomorrow, wika ni Rene. Sige, salamat po sa paghatid. Ingat ka po. Paalam ni Lian at pumasok na ito sa kanilang bahay. Umalis naman si Rene at pagpasok naman ni Lian sa kanyang silid ay napahawak ito sa kanyang labi at doon ay napangiti.
Uy, si ate, ngumingiti ng mag-isa. Biglang wika ng kapatid ni Lian. Lori, bakit gising ka pa? Takang tanong ni Lian at doon ay naupo ito. Narinig ko kasi yung sasakyan kanina nung boss mo. Kaya nagising ako. Tapos nakita kita dyan, pangiti-ngiti. Siguro crush mo yung boss mo, no? Panunudyo pa ni Lori sa kanyang ate. Lori, tumahimik ka nga. Baka mamaya marinig ka pa ni mama, mapagalitan pa ako. Saway ni Lian sa kanyang kapatid. Ay sus, bakit ka naman pagagalitan ni mama, ate? Nasa tamang edad ka naman na. Ni minsan nga hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Wala namang masama kung may paghanga ka kay Sir Rene. Age doesn't matter naman. Wika ni Lori at natahimik naman ang dalaga. Che, may asawa na si Sir Rene. Kaya tigilan mo yan, Lori. Ayoko din naman na umasa. Masakit kayong masaktan. Wika ni Lian. Di ba magpapaanal na sila ng asawa niya? Di may chance na kayo. Wala namang masamang umasa. Pero ingat din sa puso mo. At saka malay mo naman, di ba, may pagtingin sa'yo si Sir Rene. Tura nito at napabuntong hininga na lamang si Lian. Siya, matulog na tayo, antok lang yan. Iyon na lamang nasambit ng dalaga sa kanyang kapatid. Noon pa man ay takot na si Lian na umibig, lalo na't lumaki ito sa pamilyang magulo. Pakiramdam ng dalaga noon ay halos lahat ng lalaki kapareho ng kanyang ama. Ngunit nang pumasok siya sa buhay ni Rene ay doon nagbago ang pananaw ng dalaga. Buong gabi, hindi mawala sa isipan ni Lian ang halik na yon, kahit na aksidente lamang ang nangyari. Nakatulog na lamang si Lian sa kakaisip sa nangyari. Ate Lian, gising na, may naghihintay sa'yo sa baba. Gising ni Lori sa kanyang ate. Napabalikos naman sa kama si Lian dahil sa pagsigaw na yon ng kanyang kapatid. Ano bang trip mo, Lori? Ang aga-aga na iinis ka eh. Wika ng dalaga sa kanyang kapatid. Napahilamos pa sa kanyang mukha ang dalaga at nanlaki ang mga mata nito na makita si Rene sa may pintuan at nakangiti ito. Nananaginip ba ako? Kunot noong tanong ni Lian sa kanyang sarili at napakusot-kusot pa ito sa kanyang mata. Ate, si Sir Rene talaga yan. Kanina pa kita ginigising at hindi ka natitinag kaya sumigaw na ako para lang mapabangon ka. Wika ni Lori at kaagad na napatayo si Lian at nagtungo sa kanyang banyo. OMG, ang cute niya. Pero teka, may muta ba ako? Nakakahiya. Nakita niya ako na ganitong itsura ko. Yari sa akin ang batang yan. Asar na wika ni Lian at nagilamos ito ng kanyang mukha. Kahit na hindi pa man nag-agahan ay naligo na ang dalaga dahil tinanghali na ito ng gising. Matapos sa mag-ayos ng sarili ay bumaba na rin si Lian. Uy, si ate, ang ganda oh. Diba Kuya Rene? Nakangiting tura ni Lori at kuya pa ang tawag nito sa boss ng kanyang ate. Sir Rene, diba po marami ka pang gagawin sa opisina? Sana hindi ka na po nag-abalang sunduin ako, papasok naman po ako. Sadyang tinanghali lang. Wika ni Lian sa kanyang boss. Hindi na kasi ako makapaghintay na sabihin sa'yo ang magandang balita. Turan ni Rene sa dalaga. Magandang balita? Ano po? Kunot noong tanong ni Lian. Nakasuhan na sina Veronica at Lance. Higit pa doon ay naaprobahan na ng korte ang annulment namin. Wika ni Rene at doon ay natuwa si Lian. Kahit na tila ba natuwa si Lian dahil may pag-asa na sila ni Rene, ngunit naaawa pa din ang dalaga sa magiging anak nila Veronica. Nagkausap na po ba kayo ni Madam Veronica? Tanong ni Lian at napakunot naman ang noon ni Rene. Para saan pa? Tapos na ang lahat sa amin. Wika ni Rene at hindi na lang kumibo si Lian. Kumain na tayo? Wika ng ina ni Lian at doon ay natahimik ang mga ito. Kuya Rene, may anak ka na po ba? Tanong ni Lori at doon ay nalakihan ito ng mata ng kanyang ate. Nako, wala kaming anak ni Veronica. Sagot ni Rene at doon ay kumain na ang mga ito. Kumakain ka po ng ganitong klaseng pagkain? Tanong ni Lian sa kanyang boss. Hindi naman ako maarte. Basta nakakain ay ayos sa akin. Nakangiting wika ni Rene at nagsimula na itong kumain. Naging tahimik ang mga ito habang kumakain. Hindi na din nagsalita pa si Lori dahil sinaway na ito ng kanyang ate. Matapos kumain ay nagpaalam na sila Lian at Rene.
Tulad ng palaging ginagawa ng lalaki, pinagbuksan nito ang dalaga ng pinto ng sasakyan. Nag-seatbelt naman ng kusa si Lian dahil muli niyang naaalala ang nangyari nung gabi. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ni Rene kay Lian. Opo naman, kaso nga lang, umaga na kaya tinanghali ako ng gising kanina. Wika ni Lian sa amo. Pasensya ka na. Tinapos ko na kasi lahat kagabi. Wika nito at ngumiti. Bakit mo po pala ako sinundo? May kailangan po ba napuntahan tayo? Nakakahiya naman po sa'yo. Wika ni Lian at natanong ang amo. Wala kasi akong gagawin sa office since natapos ko na siya kagabi. Gusto ko sanang mag-celebrate sa pagkapanalo ko sa kaso. May gusto ka bang puntahan? Tanong ni Rene sa dalaga. Kahit saan po, kung saan ka masaya. Nakangiting wika ni Lian. Sa'yo ako masaya eh. Biglang wika ni Rene at doon ay namulang pisngi ng dalaga. Sir naman, napaka mapagbiro mo po. Wika ni Lian at bahagya pa itong tumawa. Hindi naman biro yon. By the way, may iba ako. May boyfriend ka na ba? Tanong nito sa dalaga. Po? Wala po akong nobyo. Single po ako at no boyfriend since birth po. Wika ni Lian at napatango naman si Rene. Well, kung manligaw ba ako sa'yo, papayagan mo ba ako? Diretsang tanong nito kay Lian. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at hindi ito makapaniwala sa mga tanong na binibitawan sa kanya ng boss niya. Nagbibiro ka lang po, tama? Kunot na ang tanong ni Lian kay Rene. Ngumiti naman ang lalaki at saka nito inihinto sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Paano kung sabihin kong seryoso ako? Wika nito at natameme naman si Lian. Sir, hindi po ako nakikipagbiruan. Wika ni Lian at pulang-pula na ang pisngi nito. Sa totoo lang, ay napapaisip ang dalaga kung totoo nga bang sinasabi sa kanya ni Rene o nagbibiro lamang ito. Tila ba umaasa din ang puso ng dalaga na sana ay hindi nagbibiro ang kanyang boss, ngunit ang isip ng dalaga ay taliwas sa kanyang puso. Para bang natatakot ito na umasa at baka masaktan lamang siya. Hindi din naman ako nagbibiro ah. Ang totoo kasi niyan, Lian. Nahulog ng loob ko sa'yo. Pag-amin nito na siyang ikinabilis naman ang tibok ng puso ng dalaga. Para bang sasabog iyon anumang oras dahil sa kilig na kanyang nararamdaman. Kailan pa? Kunot ang tanong ni Lian at doon hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Noon pa, Lian. Nang nasa mansyon pa lang tayo. Nang nakilala kong tunay mong pagkatao, nahulog ang puso ko sa'yo. Pero pinigilan ko kasi alam kong may asawa ko. At ayokong mapahama ka ng dahil sa akin. Pero ngayon na malaya na ako, hindi ko nasasayangin ang oras na meron ako. Lian, mahal kita. At ngayon, sincere ako nakaharap sa'yo. Maaari ba kitang ligawan? Mahabang litanya ni Rene sa dalaga. Hindi naman lubos maisip ni Lian na pareho pala sila ng nararamdaman ng kanyang boss. Ngunit tila ba may agam-agam siya sa kanyang puso at nandun pa din ang takot. Hindi ko alam. Aminado ako na may pagtingin po ako sa inyo pero may takot dito sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Alam ko na mabuti kang tao at ngayon ay malaya ka na. Pero hindi pa din mawala sa isipan ko na nandyan pa din si Madam Veronica. Sa totoo lang hindi po ako masaya na nasa kulungan siya. Ang ibig ko pong sabihin, oo masaya ako para sa'yo kasi nakamit mo na yung nais mo. Pero nandun pa din po ang awa. Paano yung bata? Lalaki po siyang walang magulang? Sa tingin ko po, kailangan niyo po munang mag-usap ni Madam Veronica para po makampante ang puso ko. Paliwanag ni Lian at napatango naman si Rene. Kung ngayon ang magpapakakampante sa'yo, sige, gagawin ko. Pero gusto ko kasama kita dahil nandun pa din ang takot na muli ko siyang makaharap. Na baka manumbalik ang sakit. Wika ni Rene at doon ay nagkasundo ang dalawa na sabay nilang haharapin si Veronica sa kulungan. Salamat sa pangunawa. Lumaki kasi ako, sir, sa magulong pamilya kaya takot ako na baka ganun din ang mangyari sa pamilyang bubuuin ko.
Kung sa umpisa pa lang ay may mali na. Dagdag pa ni Lian at matamis na ngumiti sa binata. Nauunawaan ko. Wala kang dapat isipin. Turan ni Rene at doon ay nagyakapan ng dalawa. Matapos nga ang pag-uusap na yun ay nagtungo na sa isang pasyalan ng dalawa. Tara, sakay tayo dun sa Ferris wheel. Wika ni Lian. Pwede bang ibang rides na lang? Tanong ni Rene. Ha? Bakit? May takot ka ba sa rides? Tanong ni Lian sa binata. Hindi hindi lang talaga ako mahilig. Palusot pa ni Rene sa dalaga. Sa totoo lamang hindi pa nakasakay sa ganong mga rides ang binata dahil puro lamang sa trabaho noon at never naman silang lumabas o pumunta sa mga ganong pasyalan ni Veronica dahil pareho silang abala sa trabaho. Ganun ba? Sige, wag na nga lang, sa iba na lang. Wika ni Lian at dinala nito si Rene sa isang laruanan at doon ay sumubok ang mga ito. Labis na sayang nararamdaman nilang dalawa. Enjoy naman si Rene dahil iyon ang unang beses na nakapunta ito sa ganong klaseng lugar. Matapos mamasyal at magsaya sa lugar na yon ay kumain naman ang mga ito ng turo-turo. Ano to? Sure ka ba na malinis to? Tanong ni Rene sa dalaga. Ngumiti naman si Lian at saka nagturan. Oo naman. Kakainin ko ba yan kung madumi? At saka masarap yan, tiwala lang. Wika ni Lian at doon ay tinikman na nga ng lalaki ang pagkain. In fairness, masarap siya. Anong tawag dito? Tanong nito sa dalaga. Yang kinain mo, fishball ang tawag dyan. Tapos tong kulay orange, kwek-kwek naman. Tong isa naman ay kikiam. Street foods ang mga yan. Kumbaga, turo-turo. Paliwanag ni Lian kay Rene. Wow kakaibang lasa at masarap siya. Kahit mura at mababang presyo. Tura ng binata at nagustuhan nito ang lasa ng pagkain. Masarap ba? Tanong ni Lian kay Rene. Oo, nagustuhan ko nga eh. Sige, kumain ka pa kahit ilan pang bilhin mo. At saka ang sarap nitong sawsawan na. Sila bang gumagawa nito? Binibili nila. Litanya ng binata. Kuya, sariling gawa mo tong sauce? Tanong ni Lian sa tendero. Opo ma'am, sarili ko pong gawa yan. Sagot nito at namangha naman si Rene. Alam mo sir, pwede mo tong gawing negosyo kasi masarap siya. Panigurado, papatok ito sa mga customer. Suwestyon ng binata. Natawa naman si Lian sa sinambit ng kanyang kasamang si Rene. Sakto lang pong puhunan ko para lang dito sa mga paninda ko. Pero salamat po sa suggestion niyo sir. Wika ng tendero at doon ay ngumiti naman si Rene. Kuya, magkano po lahat? Tanong ni Lian. 50 pesos lang po. Sagot ng tendero at doon ay inabot ng binata ang 1,000. Ito pong bayad ko. Keep the change na po. Sana'y lumago pa itong negosyo mo. Nakangiting wika ni Rene at doon naman ay labis na nagpasalamat sa kanya ang tendero. Matapos na kumain ay umalis na ang dalawa at dahil madilim na ay nagpa siya na ang mga ito na umuwi. Nag-enjoy ka po ba? Tanong ni Lian sa kanyang amo. Huwag ka nang magpo, nakakatanda eh. At saka wag na din sir, kasi manliligaw mo na ako. Pero oo, nag-enjoy ako. Sobrang saya, kasi first time kong maranasan ng ganun. Hindi ko kasi namin nagawa ni Veronica ang ganung bagay dahil pareho kaming abala sa trabaho. Tapos nagkaroon pa ako ng sakit. Salamat for making me happy, Lian. Kung hindi ka siguro dumating sa buhay ko, malamang nandun pa din ako sa madilim kong mundo. Makahulog ang tura ni Rene sa dalaga. Salamat din sa pagdating mo sa buhay ko. Dahil kung wala ka, siguro malamang hanggang ngayon ang paniwala ko ay pareho lahat ng mga lalaki. Wika ni Lian at habang nasa biyahe pa uwi, nagkakwentuhan na ang dalawa. Bakit naman? Ano bang dahilan kung bakit gano'n ang paniniwala tingin mo sa mga lalaki? Pag-uusisa ni Rene. Nagumpisa naman na magkwento si Lian. Ang papa ko kasi noon lasinggero. Uuwi lang yun kapag lasing na siya. Pero kada uuwi yun, may dala-dala siyang bigas o kaya ulam. Lumaki ako na ganon si papa. Tapos si mama naman, nagsusugal. Kaya pinangako ko nun sa sarili ko na never ako magmamahal ng lalaki. Kasi akala ko pare-pareho lang kayong lahat. Pero nung namatay si papa dahil sa pagtatanggol sa kapatid ko, na-realize ko na mahal niya pala kami.
Pero huli ng lahat. Kaya pumawi na lang ako kila mama. At simula no, nagbago na din si mama. Pagkukwento ni Lian. Medyo masaklap palang buhay mo, no? Pero hanga ako sa katatagan at kabaitan mo. Wika ni Rene at hindi na nila namalaya na nasa harap na pala sila ng bahay ni Lian. Oh, nandito na pala tayo. Wika ng dalaga at doon ay tinanggal ni Rene ang seatbelt nito at pinagbuksan pa ito ng pinto. Good night. Wika ng binata at matamis naman ang umiti si Lian. Ingat ka, good night din. Paalam ng dalaga at doon ay pumasok na ito sa kanilang bahay. Umalis naman si Rene at doon ay abot langit ang sayang nararamdaman ni Lian. Makalipas ang ilang araw, ay napagpasyahan ng dalawa na dalawin si Veronica sa kulungan upang makausap ito. Rene? Lian? Nauutal ang wika ng babae at malaki na ang tiyan nito. Kamusta? Naiilang na tanong na Rene. Doon ay bigla na lamang bumuhos sa mga luha sa mga mata ni Veronica at lumuhod ito sa harapan ng dating asawa. Rene, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Hirap na ako dito sa kulungan at halos araw-araw pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa ko sa'yo. Sana mapatawad mo pa ako. Umiiyak na wika nito habang nakaluhod. Kaagad naman itong tinayo ni Lian. Nandito kami para kausapin ka, Madam Veronica. Magalang na wika ng dalaga at kahit na hindi niya na ito amo ay madam pa din ang tawag nito sa babae. Ano yon? Alam ko na malaking pagkakasala ko sa iyo, Lian, at labis akong humihingi ng patawad. Nasintensyahan na ako ng 6 na buwan na pagkakakulong, samantalang si Lance nag-bail siya at hindi na ako binalikan. Alam ko na ang tanga ko sa part na hinayaan kong masirang marriage natin, Rene. At tanggap ko naman kung bakit ka nakipag-annul sa akin. Kayo na ba? Tora ni Veronica at natanong ang dalawa. Sa mga oras na yon ay umiyak na ang babae. Nandito kami, Veronica, dahil gusto ni Lian na mag-usap tayo at ayusin ang sigalot sa pagitan nating dalawa. Oo, napatawad na kita. Pero nandito pa din ang sakit. Masaya ako na na-realize mong pagkakamali mo. At sana pag nakalaya ka, magbago ka na. Lalo na't magkakaanak ka na. Tapos na ang lahat sa atin ngayon. At si Lian ang babaeng nilalaman ng puso ko. Kung may kailangan ka man, nandito naman ako bilang kaibigan na lang at handa kitang tulungan. Lalo na kung iyon ay para sa pagsisimula mo sa buhay. Tura ni Rene at doon ay naiyak lalo si Veronica dahil sa kabutihan ni Rene at ni Lian. Sana, Madam Veronica, magsilbing aral sa iyong mga naganap. Nalulungkot ako dahil sa mga oras na ito ay wala ang taong pinili mo. Ngunit ano pa man ang pagsisising gagawin mo, o nino man, huli na dahil nangyari na. Ang magagawa mo na lang po ay bumawi dyan sa magiging anak mo. Gaya nga ng sinabi ni Rene, kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang. Nagkaroon ka man ng kasalanan sa iyong dating asawa, ang mahalaga ay pinagbayaran mo na yon at hindi mo na tinakbuhan. Wika ni Lian na mas lalong nagpahagulhol kay Veronica. How did I deserve this? Bakit ang bait-bait niyo sa akin? Dapat di ba magalit kayo sa akin dahil malaki naging kasalanan ko sa iyo? Pero bakit ganito kayo? Umiiyak na tanong ni Veronica. Dahil lahat ng tao deserve ang second chance. At nakita naman namin na pinagsisisihan mo ng lahat ng iyong nagawang kasalanan. Sana lang ay totoo ang lahat at hindi pagpapanggap. Wika ni Rene. Sana, paglayo mo, magbagong buhay ka na, hindi lang para sa'yo, kundi para din sa sarili mo. Dagdag pa ni Lian. Salamat sa inyo. Kahit papaano'y nabawasan ng guilt dito sa puso ko. Wika ni Veronica at pinahid nito ang luha sa kanyang mga mata. Matapos ang pag-uusap na yon ay nakapagpatawaran ng dating mag-asawa. Naging masaya naman si Veronica para sa dalawa. At nang maayos ang problema, doon ay niligawan ni Rene si Lian. Para sa maganda kong sekretarya, flowers for you, aking binibini. Matamis sa wika ni Rene sa dalaga. Ay sus, bolero. Wika naman ni Lian
at matamis na ngumiti sa binata. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ah. Maganda ka naman talaga. Masyado mo lang dinadaw ng sarili mo. Wika ni Rene at matamis na ngumiti sa dalaga. Nagpatuloy ang binata sa panliligaw niya kay Lian at matapos ang ilang buwan ay sinagot din ito ng dalaga. Naging masaya ang relasyon ng dalawa. Kuya Rene, kailan mo po ba balak pakasalan si Ate Lian? Tanong ni Lori sa nobyo ng kanyang ate. Pinaplano ko na nga eh. Gusto mo bang tulungan ako? Tura nito sa bata. Sige ba? Basta ihanda mo na po ang speech mo kasi masayang paiyakin si Ate Lian. Wika ni Lori at napangiti pa. Naman, ako pa ba? Nakangiting wika naman ni Rene. At doon ay planano na nito ang marriage proposal para kay Lian. Hay nako, Lori, kapag ito puro kalokohan, malalagot ka sa akin. Tila ba pagbabanta ni Lian sa kanyang kapatid? Hindi nga, ate. O siya, dyan ka lang ha. Pwede ka nang dumilat. Nakangiting tura ni Lori. At sa pagdilat ni Lori ay namangha ito sa ganda ng paligid. Doon ay nadinig nito ang boses ni Rene. Time has come to become 1 to 2. Let's experience a life with me and you. We decorate our family with love and we keep each other in hearts. Life seems complete. So does living. Binigyan mo ng kulay ang madilim kong mundo. Ikaw ang nagbigay buhay sa patay kong puso. I will keep you in my arms and never let you go. I want to take all your pains and want to give you only happiness because your smile brings hope in my life. I will make you smile for the rest of my life. Lian, simula nang dumating ka sa buhay ko, lahat ay nagbago. Ngayon, nandito ako sa harapan mo. Asking you, will you marry me? Matamis na wika ni Rene at doon ay lumuhod ito sa harapan ni Lian. Naiyak naman ang dalaga at hindi makapaniwala. Yes, Rene, I will marry you. Lumuluhang sagot ni Lian. Makalipas ang ilang buwan na pagpasya ng dalawa na magpakasal at ngayon ay nasa reception ng mga ito dahil tapos na ang seremonya. Isang bisita ang hindi inaasahan ng bride at groom at ang dumating. Kamusta kayo? Bungad dito sa dalawa. Noong una ay bahagya pang nagulat ang mga bagong kasal. Veronica? Kailan ka pa nakalaya? At saka ang laki na ng baby mo. Tura ni Lian at doon ay matamis na ngumiti si Veronica. Hindi na ako nagsabi sa inyo. Nakakahiya naman na lumapit sa mga taong sinaktan ko. Isa pa, nung makalaya ako, hinanap kami ni Lance at humingi siya ng tawad sa pagpapabayaan niya sa amin ng anak niya. Actually, kasama ko siya. Wika na Veronica at doon ay dumating naman si Lance. Regalo namin sa inyo. Congratulations. At saka gusto ko lang sana humingi ng tawad sa iyo, Rene. Dahil nasaktan ka namin at binala ka pang nakawan. Pangako, nagbago na ako. Tura ni Lance. Ayos lang, kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga yung ngayon at natutunan natin ang aral mula sa nakaraan. At least isa sa atin ay natuto sa bawat kamalian. Anyway, congratulations din sa inyo. Ang laki na ng baby ninyo. Wika ni Rene at doon ay nagkapatawaran na nga ang mga ito. Madami man ang dumating na problema sa mga buhay ng mga ito. Nagkasira man ang dating mag-asawa, sa huli ay kapwa nagkapatawaran. Matapos ang kasal nila Lian at Rene, inimbitahan naman sila ng mga ito sa kaarawan ng anak nila Veronica. Anong pangalan ng baby niyo? Tanong ni Lian sa mga ito. Prince ang pangalan niya. Kayo ba kailan yung balak magkaroon ng anak? Tanong ni Veronica sa dalawa. Nako, wala pa sa plano namin. Gusto muna namin enjoyin ang buhay bilang bagong mag-asawa. Wika ni Lian at doon ay napangiti ang mga ito. Sa bagay, hindi naman minamadali ang pagkakaroon ng anak. At saka kailangan may plano. Pagsang-ayon ni Veronica sa sinabi ni Lian. Matapos noon ay nagkasiyahan ang mga ito. Naging masaya ang pamilya sa huli. Madami man silang pinagdaanan sa buhay at naging madilim man ang buhay noon ni Rene sa piling ni Veronica. Sa huli, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para maglapit ang mga landas ni Rene at Lian.
Makalipas ang 3 taon ay biniyayaan ng Diyos ang mag-asawa ng lalaking anak at ngayon ay ika-5 kaarawan na nito. Tita, nasan po sila mama? Tanong ni Joseph sa kanyang tiyahin na si Lori. Nasa wastong edad na din ang dalaga at nakapagtapos ito sa kursong engineering at proud na proud sa kanya ang ate niyang si Lian. Dahil sa kabila ng mga pinagdaanan nila sa buhay, ay natupad nito ang pangarap na mapagtapos ang kanyang kapatid sa kursong gusto nito. Wait mo lang, ang alam ko sinundo nila si kuya mo, Prince. Kasi 'di ba sabi mo na gusto mo sunduin sila dahil you want them to be here on your 5th birthday? Pagpapakalma ni Lori sa kanyang pamangkin. Nandito na ang mommy! Magiliw na wika ni Lian at kaagad itong kinarga ang kanilang nag-iisang anak. Mommy, saan po kayo galing? Tanong ng bata sa kanyang ina. Sinundo namin si kuya mo, Prince, kaso nasa simbahan pa sila. So susunod na lang daw sila. Paliwanag ni Lian sa kanyang anak. Ah, okay po. Tipid na wika ng bata. Lori, nasan si mama? Bala ko na dalawan natin si papa ngayon. Mamaya pa naman ang handaan ni Joseph. Pinaayos ko ng venue. Wika ni Lian sa kapatid. Hindi ba dito sa bahay niyo gaganapin ang birthday ni Joseph, ate? Takang tanong ni Lori sa kanya nakatatandang kapatid. Hindi no, darating yung ibang kamag-anak nila kuya mo rin eh. At dadalo din yung ilang katrabaho niya sa kumpanya. Sagot ni Lian at napatango naman ang kapatid nito. Matapos na magkausap ay bumaba naman ang ina ni Lori at doon nagtungo ang pamilya sa puntod ng ama nila Lian. Papa, ang tagal na din simula nang mawala ka. Ang dami na pong nangyari at sayang po wala ka sa tabi namin. Pero alam ko po na ginagabayan mo kami. Wika ni Lori at napatingin na lamang ito sa langit. Nilinis sa mga ito ang lapida at puntod ng kanilang ama dahil natabunan na ito ng mga dahon. Nagsindi ng kandila sila Lian at nag-iwan ng bulaklak. Hindi naman nagtagal ang mga ito doon at dumiretso na sa venue ng kaarawan ng anak nila Lian na si Joseph. Halos lahat ng bisita ay naroon na at kaagad na nagbihis sila Lian. Matapos na mag-ayos ang kanilang mga sarili, ay nag-umpisa na ang selebrasyon. Doon ay lahat ng bisitang dumating ay sinalubong nila Rene. Naging maayos at maganda ang kaarawan ng kanilang anak. Nang matapos ang kasiyahan ay kapwa pagod na pagod ang mag-asawa. Grabe, napagod ako sa birthday celebration ni Joseph. Wika ni Rene at minamasahe ni Lian ang paa nito. Sinabi mo pa, pero naisip ko, ang bilis pala ng panahon ano. Parang kailan lang, ang liit pa ni Joseph, ngayon tumatakbo na. Wika nito sa asawa at matapos masaya ng asawa ay nagyakapan ng mga ito. Doon ay inalala nilang lahat ng kanilang pinagdaanan sa buhay bago nila nakamit ang buhay na meron sila ngayon. Sa huli, naging masaya ang bawat isa sa kanila. Si Lian at Rene naging masaya sa piling ng isa't isa at sa nag-iisa nilang anak na si Joseph. Samantalang si Veronica naman, bagamat nagkamali ay natuto ito at kalaunan ay bumuo ng kanyang pamilya kasama si Lance at ang anak nilang si Prince at ang kapatid ni Lian na si Lori. Sa wakas ay nakamit na nito ang kanyang pangarap at ngayon ay kasama nito ang kanilang ina. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay. Yung tipong parang ayaw mo na. Hinahanda niya tayo para sa mas malaking blessing sa buhay natin. Ituloy lang natin ang buhay kahit na ang hirap-hirap na dahil walang word na suko sa taong may tiwala sa Diyos. Fight lang ng fight. God has a plan for us. Never lose hope. Lahat ng pagsubok ay may dahilan. Lahat ng paghihirap may katapusan. Maniwala ka at magtiwala sa Diyos. Ano man ang problema natin, malalampasan natin to. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Madam, pasensya na po pero hindi ka po pwedeng pumasok. Bilin po sa